What's up? It's the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Black Clover Chapter 336. Ito na ang pinakaiintay ninyong lahat. Sa chapter na ito ay babalik na ng Clover Kingdom premises si Yuno, ang pinaka-genuine na emosyon ng galit nitong si Yami at ang future na nag-a-await kay Asta. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa latest chapters ng Black Clover, ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng latest chapter reviews para sa Black Clover, para palagi na rin kayong updated sa recent or sa present timeline ng Black Clover. Kaya naman huwag nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. 俺たちの勝ちだ。 Konting recap mula sa previous chapter ay nawala na nga itong si Asta nang dahil sa ginawang magic nitong si Sister Lily na nakakuha na ng spatial magic na nagmula kay Beelzebub. Dumating man ang ating mga Magic Knight Captains, it seems na napaka-late na nila dahil wala na silang inabutan. Pagdating nila ay wala na si Asta at umalis na din itong si Lucius Zografis at si Sister Lily. Habang sinasabi ni Lucius Zografis at dinedeclare ng Judgment Day ay dadating 7 days from now. Then proceeding naman sa chapter at hand, which is Black Clover chapter 336, sa pinakaunang page pa lamang ay makikita na natin ang mga parabang government o ang parabang mga royals or ang mga individual na nasa posisyon ng Clover Kingdom na nag-uusap-usap at nagpapanik dahil alam nga nilang makakatapat na nila ngayon ang Wizard King. Ang Wizard King, which is ang pinaka-powerful na magic user sa loob ng Clover Kingdom. Dahil dito ay hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila sa country nila. Then next page ay makikita nating bumalik na nga si Yuno sa Clover Kingdom premises habang inabutan niyang nag-uusap-usap or nagkakaroon ng discussion sa gitna ng mga Magic Knight Captains at ng mga witness sa nangyaring event. It looked as though narinig nitong si Yuno na nawala na nga si Asta. Nawala or maaaring namatay na ang kanilang pinag-uusapan. Kaya makikita natin sa facial expression ngayon ni Yuno na talagang napaka-shock ng pagbumuka niya. Matapos din ma-explain o matapos ma-report ng tatlong witnesses na si Sekri, Noel at Mimosa ay kitang-kita nating devastated talaga ang tatlong babaeng ito sa nakita nila at sa nangyari kay Asta. Hindi makapaniwala ang mga Magic Knight Captains, especially si Fuegoleon at si Ril. Dahil nga naman nakasama na nila si Asta sa napakaraming explorations at napakaraming battle. Kaya hindi sila makapaniwala na ang Astang yon ay napatay. Then next panel ay makikita natin ang genuine na galit sa mukha ni Yami na talagang galit na galit at hindi matanggap ang nangyari kay Asta. Sa mga panels na ito ay maipuprove natin na talagang unti-unting tumataas ang standard ng mga drawings na binibigay sa atin ng author para sa mga latest chapters na ito. Na tama lang naman dahil ito na nga ang latest arc o ang pinakahuling arc na mangyayari sa series. At this moment ay biglang tinawag nitong si Yami si Notch habang ine-explain naman ni Notch na sa lahat daw ng pagkakataon ay kayang mag-teleport ni Notch sa isang shadow. Ngayon, nag-iwan siya ng isang shadow kay Asta, however, hindi siya makateleport at hindi niya maramdaman ang presence ng shadow na yun ngayon. It only means daw na si Asta ngayon ay nasa ibang dimensyon, nasa isang napakalayong lugar or continent o patay na. And it looks as though narinig nga ng mga witnesses na ito ang pinag-usapan ni Asta at ni Lucius Zografis. At alam na nila ngayon na may dalawang katauhan din si Lucius at si Julius Novachrono. At dahil nga si Lucius Zografis ay isang Zografis o isang membro ng Zografis family, naisip agad nitong si Silva na accomplice o mga kasabwat nitong si Lucius Zografis ang Dark Triad, namely Dante, Zenon, and Vanica. Then Ril spoke naman habang sinasabing ko ngayon daw na kayang gumamit ng time magic nitong si Lucius Zografis at nakuha niya pa ang magic ng Devil King na si Lucifero, ay wala na silang magagawang mga Magic Knight Captains dahil hindi nila kayang tapatan ngayon si Lucius Zografis. Na inagrihan naman itong si Fuegoleon dahil nakita din nila na talagang napakalakas ng physical capabilities niya ngayon. Or rather, naipaliwanag lang nila Mimosa, Noel and Sekri kung ano talaga ang nangyari. The next panel, nagsimula nang magsalita si Yuno matapos daw niyang pumunta sa labas ng Clover Kingdom premises o sa borderline upang mag-investigate ng demonic activity sa certain area na yon
ay nakita daw niya ang napakadaming amount o large group ng mga supreme ranking devils at nakita din niya dito si Adramelech. Nabanggit niya dito si Adramelech not by this specific name, kundi sinabi niyang ang supreme ranking devil na nanunod sa kanila habang lumalaban kay Lucifero. And at some point daw ay na-realize nitong si Yuno na isang diversion o isang parabang distraction lamang ang ginawa ng mga supreme ranking devils na ito dahil at some point daw ay nag-back out ang mga ito ng walang dahilan. Giving Yuno the assumption na ang mga supreme ranking devils na ito ay sinend nitong si Lucius Zografis upang i-delay siya sa kanyang investigation sa labas ng premises o sa borderline ng Clover Kingdom habang kino-confront naman si Asta alone. Naisip din itong si Yuno na sa sobrang dami nga ng mga devils na kanyang nakita, it is possible na may tear or leak sa gitna ng dimension ng underworld at ng human world, kaya naman napakaraming amount ng devils ang kayang lumabas. Sinabi din dito ni Fuegoleon na alam na nila kung ano talaga ang magic nitong si Lucius Zografis. However, hindi nila alam kung paano ito nagwo-work at kung paano gumagana ang soul magic. Ang alam lang nila ay ginamit nitong si Lucius Zografis ang kanyang soul magic upang i-turn si Sister Lily into a new form at kinuha din niya at pinurify ang power ni Beelzebub at ibinigay ang spatial magic kay Sister Lily. Then there goes this guy na hindi ako actually familiar pero isang Magic Knight Captain din siya na nagsasabing within 7 days ay dadating na ang Judgment Day. At kakailanganin nilang labanan ang mga napakalalakas na nilalang na ito including Lucius Zografis na dahilan kung bakit kinakabahan lahat ng mga Magic Knight Captains ngayon. Except for Yami na talagang napakagalit at sa sobrang galit nga niya ay ibinubuhos niya ang kanyang stress or rage sa cigarettes na makikita natin sa following panels na napakadaming sigarilyo na ang pumupuno ngayon sa kanyang ashtray. Despite these doubts ay nag-volunteer itong si Yuno na siya ang tatapat ngayon kay Lucius Zografis matapos niyang magkaroon ng napakaraming flashback sa memories kasama si Asta na nagsasabing nalamangan na naman daw nitong si Yuno si Asta in terms ng promotion. However, magka-catch up pa rin daw siya kay Yuno at isusurpass siya in some moment. While Yuno on the other hand thinks the same na si Asta naman para sa kanya ang kailangan niyang habulin. Habang nagvo-volunteer itong si Yuno na siya ang tatapat ngayon kay Lucius Zografis, sinabi niya na kung patay na si Asta at hindi na siya magbabalik, ay kailangan siya ang pumalit at ang mag-surpass sa mga nagawa ni Asta o sa kanyang mga achievements. The next panel ay nag-divert naman tayo sa lugar o sa headquarters naman nila Lucius Zografis habang makikita natin si Adramelech na kausap si Lucius at sinasabing hindi daw siya makapaniwala na within a little time lang ay nagkaroon ng napakataas na power up ang isang certain human. Ang tinutukoy dito ni Adramelech ay si Yuno Greenberreal. Sa sobrang lakas daw ngayon ni Yuno, sa isang fraction of a second lang ay kaya niyang ubusin ng napakaraming amount o group ng mga supreme ranking devils. At kung iisipin nyo, si Zagred na kinalaban nila Asta at Yuno way back in the earlier part ng kwento, Zagred was a supreme ranking devil. Ngayon kung kayang umubos ngayon ni Yuno ng napakadaming groups ng supreme ranking devil, it only means na kaya niya na ngayong i-one-top si Zagred. Dito ay nai-explain naman itong si Lucius Zografis kung bakit ganito na lamang kalakas itong si Yuno. Nasabi niya na sa dami-dami ng kanyang foresight, in tens of thousands ng mga foresights niya, may isang future lamang na kung saan ay nagkaroon ng upper hand ang mga human at ang key sa posibilidad na ito o sa certain future na na-foresight na ito ni Lucius Zografis ay si Yuno. Ang dahilan ay dahil si Yuno ay may dalawang grimoire. Isang grimoire na nanggaling sa Spade Kingdom at isang 4-leaf clover. At maliban doon, isa din siyang napaka-special na case. Siya ay ang anak ng Elven Chief at napili ni Sylph na ang Wind Attribute Spirit. And most especially siya ang heir o ang current prince ngayon ng Spade Kingdom na dahilan kung bakit meron siyang star magic na naging derivative ng magic ng kanyang nanay at tatay. Then next panel ay makikita natin ang isang double spread na page na nagpapakita ng sinasabi ni Lucius Zografis at ni Yuno. Lucius Zografis saying, Yuno Greenberreal, for the sake of world peace, I will crush you. And Yuno naman saying, Lucius, I will defeat you and become the Wizard King. Kaya nangangahulugang sa susunod na mga chapters ay magkakaroon ng napakatinding clash sa gitna ni Yuno at ni Lucius Zografis,
Who knows kung sino ang mananalo? I think malamang pa rin dito itong si Lucius dahil wala namang magic or spell itong si Yuno na kayang mag-bypass o makalaban sa time magic nitong si Lucius. However, considering na time magic nga daw ay ang pinaka-superior of all magic, still, ang star magic nitong si Yuno ay maaring may special abilities na ngayon considering na nagkaroon nga ng time skip at maaring nakapag-train na siya ng mga panibagong spells. But nonetheless, siguradong napakatinding laban ang nag-aantay sa dalawang ito. And for the last diversion ng kwento, makikita natin ngayon si Asta na nakadapa sa gitna ng shore sa isang hindi natin alam kung anong lugar, but the most important thing is alam nating nakasurvive si Asta despite ng napakatinding fatal damage na tinanggap niya mula kay Lucius. And for the last page, makikita nating may isang certain being or individual na nakakita ngayon kay Asta habang sinasabing, "Oh, there you are." Does it only mean na ang individual na ito ay talagang alam na dadating itong si Asta o talagang ine-expect niya na mangyayari ang bagay na ito? Hindi natin alam kung sino ang certain being na ito, but what we know is way back then nung huli nating makitang may nag-appear na isang individual sa harap ni Asta matapos siyang ma-devastated ng sobra. Tulad na lamang ng pag-appear ni Notch way back then, ay nagkaroon siya ng napakalakas na power-up. So does it mean na dahil sa presence ng panibagong karakter na ito ay magkakaroon na naman ng panibagong trading at panibagong power-up si Asta? Who knows, malalaman natin yan sa next chapter ng Black Clover. Alam kong aantayin nyo na namang lahat ang susunod na release ng Black Clover sa Black Clover Chapter 337 dahil talaga namang hype na ang lahat ng Black Clover fans ngayon nang dahil sa namumuong tensyon sa gitna ni Lucius Zografis at ni Yuno Greenburial. Talagang napakatinding laban ang nag-a-await sa dalawang ito sa susunod na mga chapter releases. And what's more, it looks like ang panibagong karakter na ito ay isang napakalakas na nilalang din na kayang tumapat kay Lucius. However, si Asta ang key sa paglaban sa kanya dahil siya lang naman ang may anti-magic na kayang i-counter ang time magic ni Lucius. At kung babalikan naman natin ang page o ang panel na kung saan ay nag-uusap si Adramelech at si Lucius Zografis, makikita natin na may 4 na paladin ngayon na nakatayo sa likodan nitong si Lucius. Kasama na doon si Sister Lily at si Damnatio, which only means na hindi talaga niya pinatay si Damnatio. Instead ay ginawa niya itong isang paladin, which only means na na-retain ngayon ni Damnatio ang kanyang magic at maaring may panibagong magic pa siyang kinokontrol ngayon na nanggaling sa isa sa pinakamalalakas or supreme ranking devils. On the other side naman ay may 2 pang hindi ipinapakitang karakter, subalit kung titingnan natin ang hugis ng kanilang anino, maaring ito ay si Morgan o ang kapatid ni Notch at ang dating kaibigan nitong si Yami dahil makikita naman natin sa features pa lamang ng shadow niya na may napakalaking resemblance sa bodily features ng dalawa. Pero ang pinaka-peak ng inaantay natin dito ay ang duel sa gitna ni Yuno at ni Lucius Zografis. I think that's all for chapter 336 ng Black Clover. I hope you guys enjoyed the video. Kung nagustuhan nyo to ay siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para palagi kayong updated sa current timeline ng Black Clover. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.